Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Yun na nga, ito ngayon dahil papalapit na po yung eleksyon. So, by October po, mag-start na po mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. So, ayun, sa kung ano man tatakbuhan nilang posisyon ngayong eleksyon. So, siyempre, andyan yung senatorial, andyan yung congressional, party list, mayor, pababa na yan, councilor. So, yun. Dahil dyan, di ba, itong administrasyon bumubuo ng kanilang Uniteam 2.0. So, marami ng mga partido yung nagsama-sama para palakasin yung pwersa ng administrasyon. So, dahil dyan, may isang columnist, political columnist, si Jay Sonsa. Naglabas siya ng statement niya na mukhang may posibilidad daw na matalo itong administrasyon. Alamin natin kung bakit niya nasabi. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan po natin itong sinasabi ni Jason sana mukhang may tulog ang Uniteam 2.0 ni Bongbong Marcos sa darating na eleksyon. So panoorin po natin to. 3 buwan mula ngayon ay magsisimula na ang paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. At ayon sa isang political commentator, posible daw na matalo ang mga tatakbo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kung bakit, alamin sa report ni Val Divina Gracia. Alam nyo, kung sakaling magkatotoo tong prediction ni Jason sa malaking malaking kasaysayan magagawa ng administrasyon na wala silang may upo kahit isang halimbawa, may upo man sila, ilan lang. Kumbaga maging majority hindi nakalusot dun sa senatorial slate nila. Malaking kasaysayan ang gagawin ni Bongbong Marcos. Aside dun sa nangyari sa martial law, yung panahon po ni Apo Lakay. So malaking kahihiyan para sa administrasyon lalo na sa Uniteam 2.0. Ibig sabihin, yun yung magpapatunay talaga na ang nagdala ng Uniteam si BP Sara at hindi si Bongbong Marcos. So mas lalo mapapayari ito ang administrasyon. Kaya kailangan nila talagang isolido yung kanilang puwersa. So kailangan nilang kumuha ng malalaking political party para mapalakas yung kanilang senatorial slate. Kasi nga naman, gaya na yung prediction nga natin, di ba? Halimbawa lang na tumakbo yung 3 Duterte. So, andyan pa si Bongo, andyan si Senator Bato, at ngayon si Francis Tolentino mukhang tatalon yata sa kabilang bakod. So, ang huhugutin yata rito ng partido ng PDP ni Pangulong Duterte si Philip Salvador. Let's assume lang na makalusot yun. So, 6 po yung lulusot sa partido ni Pangulong Duterte. So, 6 na lang po yung mababakanting pwesto sa Senado. Ngayon, andyan pa yung Liberal Party na malay nyo, makakuha rin ng pwesto, makalusot. So, napakaliit na lang, iilang pwesto na lang yung pinag-aagawan ng ibang mga kandidato. So medyo manipis lang yung kanilang tsansa dahil parang kalahati na kaagad yung mawawala doon sa senatorial seat na pwedeng pag-agawan itong mga politikong to. Tuloy natin. Magsisimula na sa buwan ng Oktubre ang paghahain ng kandidatura ng mga gustong tumakbo sa 2025 midterm elections. Kabilang dyan ang mga kakandidato sa pagkasenador at district at party list representatives. At sa mga mangyayari ngayon sa bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ito ang basa ng political commentator na si Jay Sonza sa posibleng maging resulta ng eleksyon. Ang karanasan natin pag midterm election dapat nandun ka sa administrasyon para manalo. Pero sa basa ng marami, ngayon parang it's a liability. Kahit na may chance kang manalo, pag nalinya ka sa Marcos Romualdez, parang nagtampo ka sa bigas, mawawala lahat ng chance mo.
Anya, kung titingnan ang pulso ng publiko ngayon ay marami pa rin ang panig sa mga Duterte. Isa rin sa patunay ani Sonza na malakas ang dating ng mga Duterte ang naging reaksyon ng mga politiko at kritiko sa pasabog ni Vice President Sara Duterte na tatakbo sa pagkasenador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang kapatid na sina Congressman Pulong at Davao City Mayor Baste Duterte. Sabi ko nga, bakit sila nagliligalig? Bakit sila nababagabag kung tatakbo man sabay-sabay? Halos lahat naman sabay-sabay talagang tumatakbo. Yun na nga, yung impact ng ginawang statement ni VP Sara. Na bakit nga naman sila, 'di ba, nag-iiyakan ngayon yung mga kritiko ng mga Duterte na ang dami lang sinasabi na sakim daw sa kapangyarihan. Parang may pinagtatakpan pa sila kaya gusto tumakbo sa senador para harangin daw yung kung sino yung dapat harangin, lalo-lalo ni ICC. So yun yung mga nagiging statement nila. Pero lumalabas kasi parang nagba-bounce back lang, nagbo-boomerang sa kanila dahil siyempre kung ipinasa nyo kasi dati yung yung batas ng yung anti-dynasty, di ba? O di sana wala kayong problemang ganyan ngayon na kinakaharap na itong mga Duterte sabay-sabay tatakbo bilang senador. Unang-una, wala namang batas na nagbabawal sa pagtakbo ng tatlong Duterte. So, problema nyo yan kasi nga nung ipinapasa yung batas na yan, tinatanggihan ninyo. Masyado kayong takot na mawala sa pwesto. So, dahil ngayon, ginamit ng mga Duterte yung walang batas na nagbabawal na tumakbo yung magkakamag-anak sa same position, nag-iiyakan kayo ngayon. Ngayon, mukhang may punto rin yung sinasabi rin ni Jason Sarito na mukhang magtatampo sila sa bigas kung sakaling tatakbo nga sila under administration ng Uniteam 2.0 ng Bongbong Marcos kasi maraming ang issue ngayon na hindi na-address. Ano yung mga issue nga hindi na-address ng maayos. Problema sa West Philippine Sea. Isipin nyo lang nung panahon ni Pangulong Duterte, walang insidente na wina-water cannon yung ating mga Pilipinong mangingisda, yung ating Coast Guard, yung ating BIPAR, yung nag-resupply mission sa BRP Sierra Madre. So walang nangyayaring insidenteng wina-water cannon. Wala ring insidente na pinagbabawalan. Although nagkaroon ng tensyon nung umpisa nung bago umupo si Pangulong Duterte, pero inayos niya yung gusot. So sabi nga 'di ba ng mga mangingisda sa Zambales, nung panganahon ni Pangulong Duterte, nakakapangisda na sila, nakabalik sila. Ngayon uli sila pinagbawalan nung panahon ni Bongbong Marcos. Nung nagkaroon na ng problema na naman sa West Philippine Sea dahil nga nagpapaudyok yung administrasyong Marcos sa mga Amerikano na binuhay na naman yung issue ng West Philippine Sea. Na wala naman problema kung bubuhayin yung issue dun eh. Pero dapat hindi sila nakikinig sa sa Amerika. Tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, 'di ba? Minura niya yung Amerika na huwag kayong makialam. Kami magpapatakbo ng bansa namin. O anong ginawa ng China? Niluwagan yung wala naman tayong magagawa kahit naman sabihin natin atin yung West Philippine Sea. Pero the facts na kontrolado talaga ng China yung West Philippine Sea, wala tayong magagawa doon eh. 'Di ba? Hawak nila nandun nakapwesto sila, ang gagawin natin doon. So, ang ginawa ni Pangulong Duterte, nakipagkaibigan. So, maganda yung naging epekto nun. Paano naging maganda? Walang tension sa West Philippine Sea, nakakapangisda ng maayos ang ating mga mangingisda, nakakapunta sa BRP Sierra Madre, nakakapag-resupply. So, walang tension. Diba? Hindi nawawater cannon. Ngayon, ano nangyayari? Sige. Wala namang problema na ipaglaban natin yung West Philippine Sea. Agree naman tayo doon. Pero ang problema, sino ang pinakawawa? Siyempre, yung mga frontliner natin, sino yun? Yung mga sundalo na pinaglalaban nila yung yung karapatan natin, yung soberenya natin. Saludo tayo diyan. Pero siyempre naaawa rin tayo sa kanila. May mga pamilya rin 'yan, ayaw rin ng gulo niyan. Pero ang nangyayari, no choice sila, kailangan nilang sumunod. Kailangan nilang sumunod sa utos na kailangan nilang pumunta ron para bantayan. Anong gagawin natin? Talagang sobrang lakas ng China. 'Di ba? Sino ang kawawa, 'di ba? Ilang naman yung punto ron eh. Sa pakikipaglaban sa West Philippine Sea, magkakasama tayo diyan. Talagang atin 'yan. Pero yung katotohanan na talagang andun yung China nakapwesto eh.
Wala tayong magagawa talaga doon. Ang problema lang kasi nagpapabuyo tayo. Ngayon, isa pa naging problema na hindi nila ma-address ngayon, yung pagtaas ng bilihin ngayon. Andyan nga, binaba nila yung presyo. Nakakabili nga ng murang bigas. Sa Kadiwa Center nga lang. Tapos, may restriction pa. Ang pwedeng bumili lang ay yung iilang sector. Okay tayo doon, walang problema doon. Para sa senior citizen, sa PWD, single parent, 4-piece. Sige, sila ang bigyan. Pero ang tanong doon, sila lang ba yung naghihirap? Diba? Hindi lang naman sila eh. Lahat naman naghihirap. So, lahat deserve makabili ng murang bigas. Pero anong ginawa? Sa Kadiwa Center lang. Para lang mapagbigyan yung pangako o yung pangarap ni Bongbong Marcos na 20 pesos na bigas. Pero hindi pa nga 20 pesos, almost 30 pesos, 29 pesos per kilo yung bigas doon. So, hindi pa rin natupad yung 20 pesos. Eh, siyempre, dahil nga papalapit na yung SONA, papalapit na yung pagpapail ng, yung sa eleksyon, eh, ginawan ng paraan. Ngayon, sino nasakripisyo dun sa pagbaba ng presyo ng bigas? Marami. Yung mga local farmers natin, binaba yung taripa ng pag-i-import ng bigas. So, ang pinakawawa yung mga local farmers natin. At the same time, yung mga kababayan natin hindi pasok doon sa category na pwedeng bumili lang ng murang bigas doon sa Kadiwa. 'Di ba? Yun lang naman yung mga issue na hindi na-address ng maayos. Na in-address ni Pangulong Duterte. Inayos niya yan. Lalo-lalo na yung kriminalidad. Ngayon, nagbabalikan na naman. Diba? Nawala na yan eh. Tulad ngayon, di ba? May mga patayan ngayon na hindi na naman masolusyonan. Nag-uusbungan na naman. Andyan na naman yung nakawan. Andyan na naman yung mga, alam nyo, nagbabalikan na yung mga street crimes natin. Yan yung mga issue na tumatatak ngayon sa mga Pilipino. Kaya nga mukhang may punto yung sinasabi ni Jason sana kung tatakbo ka na senador under the administration, medyo mag-isip-isip ka kasi mukhang magtatampo ka sa bigas dahil mukhang ang punta mo dyan pagkatalo dahil nga dismayado. Marami na dismayado sa nangyayari ngayon sa gobyerno natin. Kinwestiyon naman ni Sonza ang pahayag ng ilan na sakim daw sa kapangyarihan ang mga Duterte. Bakit sinasabi ng iba na sakim sa kapangyarihan? Kung tutuusin mo sa pamilya Romualdez at Marcos, magmula doon sa unang-una sa lolo, kaapu-apuhan, nasa politika na sila eh. Una namang sinabi ni dating Pangulong Duterte na jamming lang ang naturang pahayag ni VP Sara. Gate niya wala pa raw siyang planong magbalik politika dahil may edad na rin siya. Kalaunan, sinabi ni Sonza na nakadepende pa rin sa desisyon ng mga Pilipino kung sino ang nais nilang iluklok sa gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung... Correct naman yun. Yung anti-dynasty na yan, medyo kung binigyan kasi ng ginawang batas yan, so wala na tayong magiging problema dun sa hindi na makakatakbo yung tatlong Duterte. Ngayon, yung punto naman ni Jason sa na yung pagtakbo na sabay-sabay ng mga Duterte parang inalintulad niya rin naman sa mga Marcos at Romualdez, di ba? Sila rin naman pare-pares lang sila nasa politika Senator Amy, andyan yung presidente natin Marcos, senator si Amy Marcos. Pagdating sa mga local government, andyan yung mga Romualdez, nagkaalat din naman sa Tacloban, Leyte. 'Di ba? Sa may sa norte, andyan din naman magkakamag-anak din nakaupo diyan. So, ano pagkakaiba nung ginagawa ng mga Marcos sa ginawa ngayon ng mga Duterte? 'Di ba? Parang the dose of your own medicine na nangyari rito. Doon hindi kayo umiiyak na yung mga magkakamag-anak nandoon na nakapwesto. Tapos samantalang itong mga Duterte pwesto pa lang, nag-iiyakan na kagad kayo. So, dito natin makikita kung gaano kalakas pa rin yung mga Duterte pagdating sa good governance. I mean, yung kumbaga yung estilo nila ng pamamahala, talagang nakikita may resibo eh. So, yung political will, nandun pa rin. Unlike kasi ngayon, napakahina ng gobyerno natin na, ngayon nga lang din isipin nyo, yung mga nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Kumbaga, iba-iba yung nagsasalita.
andyan yung AFP, andyan yung iba pa yung sinasabi ng AFP, iba yung sinasabi ng kanilang Navy, iba yung sinasabi ng Department of National Defense, iba yung sinasabi ng Foreign Affairs, iba rin ang sinasabi ng administrasyon. So ang ending, ang gulo-gulo. Kaya nangyayari ito, ang gulo-gulo ng West Philippine Sea issue natin, ang kawawa yung mga sundalo natin, yung mga mangingisda natin na lumalaot doon. So mukhang kailangan natin mag-isip. Sabi nga ni Jason Sarito, tama naman siya, taong bayan pa rin naman ang mamimili kung sino yung iuupo natin sa sa gobyerno. So tingnan natin kung ano yung mangyayari pagdating ng October sa paghahain ng Certificate of Candidacy, kung sino-sino yung mga talagang tatakbo under Unity Team 2.0 na sinasabi ni Jason na mukhang matatalo lang. So, yan ang aabangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.